Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number 1, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Isang mapagpalang araw Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng ating mga katropa ngayon ay araw ng Martes. Ika-8 po sa buwan ng Hulyo taong 2025. Tayo ay muli na naman magkasama-sama sa ating programang Pulis at Komunidad dito sa DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ako po ang inyong tagapag-ugnay mula po sa Police Community Affairs and Development Group, Patrolman Adrian Dayao. At ako naman po si Patrolwoman Melanie Mapa at makakasama po natin ang ngayong hapon ng ating guest co-host na mga OJT po. Mula po yan sa Philippine Navy at syempre makakasama natin sila sa paghahatid ng mga balitang pampulisya. Ayan, live na live sa ating studio. Ayan, magandang hapon po ma'am. Pwede po tayo magpakilala sa ating tagapanood at bumati sa ating live viewers. Yes ma'am, magandang hapon po sa inyo at magandang hapon din po sa ating mga tagapanood. Ako po si Seaman First Class Journalist Michelle Van Sumailo, Philippine Navy. At binabati ko po una sa lahat po ang aming Flag Officer in Command, Philippine Navy, na si Vice Admiral Jose Ma Ambrosio, Philippine Navy. At the same time po ang aming butihing commander na si Captain Gregory Gerald B. Fabic, Philippine Navy General Staff Corps. Ang amin naman pong Deputy Commander ng CMOG PN na si Colonel Nilo E. Hapson, Philippine Navy Marines General Staff Corps. At ang amin pong Acting Chief of Staff at the same time ang Commandant ng CMO School, Philippine Navy na si Commander Lady Chatterley Alvaro Sombiling, Philippine Navy, ma'am. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Yan, magandang hapon po. At ako naman po si Seaman First Class Giselle Ann Rabina na bumabati ng magandang hapon po sa lahat ng tagapanood. Ayan, maraming salamat po sa ating guest co-host. At ito po ang programang Pulis at Komunidad. Sa ngalan pa rin po ng pamunuan ng Philippine National Police sa panguna ni Chief PNP Police General Nicolas Torre III at sa pamunuan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Sa mga nais dumulog sa inyong pambansang pulisya ng inyong mga reklamo at sumbong, bukas ang aming tanggapan upang kayo ay matulungan. Maaari kayong tumawag sa Emergency Hotline 911 o mag-text sa isumbong hotline na naka-flash sa inyong mga screen. O di kaya ay pumunta sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya sa inyong mga lugar. At kung mayroon naman po kayong reklamo at sumbong tungkol sa iilang pasaway at abusadong pulis, maaari kayong kumontak sa Integrity Monitoring and Enforcement Group
o PNP IMEC sa mga numerong makikita sa inyong mga screen. Tayo rin po ay nagpapasalamat sa lahat ng bumubuo ng DWDD Katropa Radio sa pangunguna ng ating station manager na si Colonel Francel Margaret Taborlupa ng Philippine Army. Ayan, samantala, binabati po namin ang aming direktor ng Police Community Affairs and Development Group. Walang iba kundi si Police Brigadier General Marvin Josaro, sir, at ang command group na pinapangunahan din po ng aming Deputy Director for Administration, Police Colonel Joel Serrano, at ang aming Deputy Director for Operations, Police Colonel Adonis Guzman, at syempre ang aming Chief of Staff, Police Colonel Joel T. Ada. At ang aming Division Chief ng ICDD, Police Lieutenant Colonel Brenda Garcia. Magandang hapon po, sirs and ma'am. At syempre mamaya partner ay makakasama natin live dito din sa studio ang ating mga guests na graduate ng Professional Diploma in Family Ministry from Center for Family Ministry ng Ateneo de Manila University. Wow. Ayan. Samantala, takuan muna natin ang mga balita na nakalap ng ating mga PNP correspondent. Para sa ating unang balita, hindi nakalayo ang dalawang inihinalang magnanakaw matapos silang agad na maaresto ng Pasay City PNP habang ang ninakaw na cellphone ay mabilis na naibalik sa may-ari. Salamat sa mabilis na pagresponde ng mga tauhan sa ilalim ng direktiba ni Chief PNP Police General Nicolas Torre III na 5-minute response time policy. Patrolwoman Ivy Corporal sa report. Mabilis na naaresto ng mga partiba ng Pasay City Police Station ang dalawang sospek kabilang ang isang minor de edad na sangkot sa pagnanakaw ng cellphone sa barangay 184 Andrew Avenue sa Pasay City. Kinilala ang mga naarestong sospek na sina alias Pangit, 25 anyos, isang e-bike driver at miyembro ng Sputnik Gang at isang 16 anyos na lalaking estudyante na kapwa residente ng Ilang-Ilang Street, Barangay 184 Marikaban ng nasabing lungsod. Sa mabilis na aksyon ng pulisya, agad namang nabawi sa mga sospek ang isang Samsung Galaxy A15 5G na pag-aari ng biktima. Araw po, maraming salamat sa pamumuno ng sa Station 7 Marikaban ni Lieutenant Tayabas at sa kanyang mga police officer staff na pagka-recover ng aking cellphone po at saka pagkahuli ng dalawang na nagnakaw ng cellphone po. Maraming salamat at big salute sa PNP. Dinala naman ang mga sospek sa Substation 7 para sa dokumentasyon at inquest proceeding sa Office of the City Prosecutors ng Pasay City. Samantala, ang minor de edad ay tinuturing na child in conflict with the law ay mananatili sa kustodiya ng Pasay Youth Center alinsunod sa batas para sa proteksyon ng kabataan. Tapos dito mo. After. Ayan, maraming salamat, Patrolwoman Ivy Corporal. Samantala, isang tagumpay sa laban kontra illegal na droga naman ang naitala sa Nueva Ecija matapos na madakip ng pulisya ang dalawang high-value individual at nakumpiska mula sa kanila ang tinatayang 600,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu sa ikinasang buy-bust operation. Magbabalita dyan si Patrolwoman Jilly Peña. Tinatayang malaking halaga ng ilegal na droga ang nakumpiska ng Nueva Ecija PNP na kung saan arestado ang dalawang high-value individuals matapos ang sinagawang buy-bust operation sa Barangay Kapitan Pepe, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Kinilala ni Police Colonel Heril L. Bruno, Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office, ang mga naarestong suspect na sina alias Edo, 42 taong gulang, isang construction worker, at alias Jojo, 43 taong gulang, isang magsasaka, kapwa residente ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Ayon sa ulat, ang operasyon ay sinagawa ng mga tauhan ng Cabanatuan City Police Station. Nahuli sa akto ang isa sa mga suspect matapos nitong bentahan ng isang piraso ng heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu ang isang pusher buyer ng pulisya kapalit ang 1,000 peso na marked money.
Sa isinagawang protective search, na-recover mula sa mga suspect ang buy-bus money, isang knot-tied transparent plastic bag, 5 maliit na heat-sealed sachets at karagdagang isang medium-sized sachet ng hinhinalang shabu at isang brown checkered na pouch. Umabot sa kabuang timbang na 100.5 grams ang nakumpiskang shabu na may tinatayang halaga na 683,400 pesos, batay sa standard na presyo ng droga. Dinala sa Cabanatuan City Police Station ang mga naarestong suspect at ang mga nakuhang ebidensya para sa tamang dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Maaharap sila sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang Nueva Ecija PNP sa pagpapalakas ng kanilang kampanya laban sa ilegal na droga upang tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng mga mamamayan sa kanilang nasasakupan. Anong pangalan niya? Maraming salamat. At sa iba pang balita, sa loob ng 5 minuto, kalaboso ang 2 out-of-school youth na umano'y nanloob sa isang establishmento sa San Juan City, Nueva Ecija matapos madakip at maagap na rumespondeng mga tauhan ng Nueva Ecija Police Provincial Office. Ang insidente ay hindi lamang tagumpay sa pagpapatupad ng 5-minute response time na direktiba ni Chief PNP Police General Nicolas Torre III, kundi paalala rin sa lumalalim na isyo ng mga kabataang napapalayo sa edukasyon at naaakit sa maling landas. Patrolwoman Janice Bulahaw, ibalita mo. Arestado ang 2 out-of-school youth matapos ang isang insidente ng panloloob sa isang tile depot sa kahabaan ng Maharlika Highway, Barangay Kaanawan, San Jose City. Kinilala ni Police Colonel Heril Daguit L. Bruno, Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office, ang nagreklamo bilang isang 33 anyos na manager ng LNJ Tiles Depot na agad na nagulat sa San Jose City Police Station. Base sa pagsusuri ng CCTV footage, dakong alas 11 ng gabi ay namataan ang 2 menor de edad, kapwa-residente ng Barangay Bunga, Karanglan, Nueva Ecija, na sa pilitang pumasok sa establishmento sa pamamagitan ng pag-akyat sa bubong at pagsira sa kisame. Batay sa inisyal na investigasyon, tinangay ng mga suspek ang humigit kumulang 2,000 pesos at mga kagamitang tinatayang nagkakahalaga ng 4,000 pesos. Ayon pa sa ulat, sinira rin ng mga suspek ang ilang produkto sa pamamagitan ng pagkalat ng rugby solvent sa loob ng tindahan na nagdudulot ng karagdagang pinsala. Sa mabilis na tugon ng San Jose City Police Station, agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ng mga operatiba na nagresulta sa pagkakaaresto ng 2 suspek. Na-recover din mula sa kanila ang kanilang sinakyang motorsiklo, isang pulang Rusi 125. Ang 2 menor de edad ay tinuring bilang children in conflict with the law at dinala sa San Jose City Police Station para sa kaukulang disposisyon. Ayon kay Police Colonel Bruno, laging handa ang ating kapulisan na rumesponde sa loob ng itinakdang 5-minute response time policy. Para naman sa mga menor de edad, sila ay isa sa ilalim sa pangangalaga ng City Social Welfare and Development Office ng San Jose para sa tamang interbensyon at paghawak, alinsunod sa umiiral na batas para sa mga batang nasasangkot sa krimen. Patuloy ang NEPO sa pagpapatupad ng mabilis at epektibong serbisyo upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa lalawigan ng Nueva Ecija. Maraming salamat, Patrolwoman Bulahaw. 3 hinihilalang drug personalities ang naaresto sa bisa ng buy-bus operation na ikinasa ng Pasay City Police bilang bahagi ng ipinaigting na kampanya kontra sa iligal na droga. Nakatutok dyan si Patrolwoman Maika May Bahiwag. Arestado ang 3 individual na kabilang sa drug watch list ng Pasay City Police Station sa ikinasang buy-bus operation dakong 9:45 ng gabi sa number 9 Leonardo Street, Barangay 61, Zone 8, Pasay City.
Nagresulta ang nasabing operasyon sa pagkakadakip ng mga suspek na kinilalang sina alias Tropa, 27 taong gulang, alias Maylin, 35 taong gulang at alias Nino, 32 taong gulang. Nasamsam mula sa mga suspek ng Pasay Police ang 26 na sachet ng hinihinalang shabu, itim na coin purse na pinagtaguan ng droga at buy-bus money na nagkakahalaga ng 750 pesos na tunay na salapi. Tinatayang nasa 19.57 gramo ang kabuang timbang ng nakuhang droga na may standard drug price na 133,076 pesos. Nakakulong sa custodial facility ng Pasay City Police Station ang mga suspect at sasampahan ng kasong paglabag sa Sections 5 at 13 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patrolwoman Bahiwag, timbog ang isang suspect sa buy-bus operation sa Oton, Iloilo nang magpositibo ang bintahan sa pagitan nito at poacher buyer. Nasamsam naman ang mahigit kalahating milyong halaga ng pinagbabawal na droga mula sa naturang suspect. Alamin ang detalye ng balita mula kay Patrolwoman Lideline Bansagon. Umabot sa mahigit kalahating milyong piso ang matagumpay na nakumpiskang halaga ng hinilaang shabu ng mga operatiba ng Provincial Drug Enforcement Unit sa isang drug buy-bust operation na isinagawa sa Barangay Bakyad, Oton, Iloilo, bandang alas 5 ng hapon ito lamang ikasais ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Glenn Suliman, OIC ng PDEU, ang pangunahing target sa operasyon na si alias Itek, 36 na taong gulang, matapos itong aktwal na magbenta ng 5 sachet ng pinaniniwalaang shabu sa halagang 15,000 pesos sa police pusher buyer. Nahuli rin sa operasyon ng 2 umano'y kasabwat ni alias Itek na nagsisilbing mga runner na kinilalang sina alias Tibor at alias Toto, pawang 24 na taong gulang at residente rin na nasabing barangay. Sa kanilang pagkakaaresto, nasamsampa mula sa kanilang pag-iingat ang karagdagang 18 na sachet ng hininilaang shabu na may timbang na humigit kumulang 70 gramo at nagkakahalaga ng tinatayang 476,000 pesos batay sa standard drug price. Dagdag pa ni Police Captain Suliman, matagal nang minamanmanan si alias Itik dahil sa pagkakasangkot nito sa iligal na droga na umabot sa halos 2 buwang surveillance bago isinakatuparan ang nasabing buy-bust operation. Ang mga nadakip ay nasa kustodiyanan ng kapulisan para sa disposisyon at kaukulang dokumentasyon na siyang naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay bahagi ng patuloy na mas pinaigting na kampanya ng kapulisan laban sa pinagbabawal na droga sa lalawigan. Patuloy naman ang investigasyon ng mga kapulisan upang matukoy ang mas malalaking personalidad sa likod ng naturang aktibidad. Maraming salamat, Patrolwoman Bansagon. Samantala, walang takas ang isa sa mga tinutugis na sangkot sa kalakaran ng iligal na droga sa rehiyon ng Davao. Ang top 6 drug personality ng Davao Oriental ay naaresto sa isinasagawang buy-bust operation ng PNP. Magbabalita dyan si Patrolwoman June Marie Joy Rupin. Isang malaking dagok sa kalakaran ng iligal na droga ang naitala matapos madakip ang isa sa mga pangunahing target ng anti-drug operation sa rehiyon sa Purok Puhada, Barangay Central, Mati City noong Hulyo 5 taong kasalukuyan. Ayon kay Police Major Al Anthony I. Gumban, officer in charge ng Mati City Police Station, na siyang nanguna sa operasyon, kinilala ang suspek sa alias na Anan, 49 anyos, residente ng Cara 3, Riverside, Barangay Central. Nakuha muna sa pag-iingat ng suspek ang humigit kumulang 20 gramo ng hininalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 136,000 pesos. Drug paraphernalia at iba pang ebidensya. Sa kasalukuyan, isinailalim na sa masusing investigasyon ang kaso upang matukoy ang iba pang posibleng kasabwat ng suspek sa drug network sa rehiyon. Inihanda na rin ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon na ito ay patunay na mas pinatibay na kampanya ng mga otoridad laban sa iligal na droga sa rehiyon. Patuloy ang panawagan ng kapulisan sa publiko na makipagtulungan at agad na iulat ang anumang kahinahinalang aktibidad upang sama-samang mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at kaligtasan ng komunidad.
Ayan, maraming salamat, Patrolwoman Rupin. At magbabalik po ang ating programa makalipas ang ilang paalala. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. In the rugged terrain and diverse communities of Western Mindanao, a vision unfolds, clear in purpose and wavering in resolve. Onward to a new era of peace, security, and development in Western Mindanao. One West Mincom is a campaign where we promote nationalism, patriotism, and well-being of the people we serve and protect. One West Mincom is an advocacy where we champion the command's leadership principles and translate them into impactful actions. One West Mincom! One West Mincom is a journey towards a new era where we pursue peace and precision. Security is upheld with strength and development is achieved with unity. One West Mincom! One West Mincom transforms, transitions, sustains. This is our campaign. One West Mincom. This is our advocacy. This is our journey. One West Mincom. This is our vision. We are Hornet 115 and we are one West Mincom. We are one West Mincom. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Ayan, nagbabalik po ang ating programa dito pa din sa DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ayan, partner, hindi na natin patatagalin pa. Partner. Kasi alam kong may balik-taktakan mamaya. Ayan, i-welcome na po natin ang ating mga guests. Ayan, magandang hapon po sa inyo mga sirs at ma'am at welcome po sa ating programa dito sa DWDD Katropa Radio. Bumati po tayo ma'am, mga sir, at pakilala po muna tayo sa ating mga manunood. Magandang hapon po sa lahat. Police Chief Master Sergeant Dennis Dalida Tanuangco from Manila Police District po. Magandang hapon po sa lahat, lalong-lalo na sa PNP Training Service. Ako po si Pat Medina Pige po. Magandang hapon po sa lahat ng mga tagapakinig at taga-subaybay ng DWDD. Ako nga po pala si Patrolman Elmer P. Pascua from Operations Management Division ng Criminal Investigation and Detection Group. Good afternoon po sa lahat ng kaopisina ko dyan sa OMD at magandang hapon po. Ayan. Sir, baka may gusto pang idadagdag sir sa mga bati, ayan ganyan, si ma'am. Binabati ko po yung aking family sa Aklan, Tanuangco family, Nabuab, Dalida, and Victoriano family po.
Binabati ko rin po ang Chief Asad po ng PNP Training Service, si Police Colonel Marlon Oluan, at sa mga kasamahan ko po sa Asad po. Magandang hapon sa inyong lahat. Yan, bago po tayo welcome po sa ating programa sa DWDD Boses ng Kawal Pilipino, Sir, AFP Radio. At unang-una sa lahat, Ma'am, Sir, kamusta po si Ma'am Napige, Sir Pasqua, and Sir Tanwangko? And so, mabuti naman kami. So, nakarating po kami ay nakabalik na po kami sa trabaho after our scholarship po. So, nagagamit naman po namin yung aming mga natutunan. May mga nagtatanong sa mga kaopisina namin kung kumusta ang pag-aaral namin doon sa Ateneo, and naging maganda naman po ang feedback po namin. Ayan si Sir Pasqua. Yun nga po, tulad po ng nabanggit ni Ma'am Maydi, sir. Okay naman po. So far, nakikita naman namin sa sarili namin yung epekto, yung improvement namin dahil sa course na natapos namin. Ayan, Sir. Una po, nagpapasalamat po kami sa PSS LAI dahil sa pagkakataong binigay na maging scholar po kami sa Ateneo de Manila University po. Ayan, Sir. Ayun, Sir, nabalitaan po namin na kayo nga po ay nagtapos ng Professional Diploma in Family Ministry from Center for Family Ministry po ng Ateneo de Manila University. Maaari niyo po ba kami ikwento sa amin paano po ba makakapasok po dito? And so, ang PSS Live po ay sa official Facebook page po. Ito po yung nakita namin ang kanilang paanyaya sa mga lahat ng PNP, BFP na mag-apply po para sa scholarship nito, which is given for 1 year po ito, na full scholarship, wala pong babayaran lahat. So ito po ay kukunin po namin ng 2 semesters po ito. So 24 units po lahat ang makukuha po namin dito, and it is all about counseling po. How to give empathy with other people po, and sa mga kasamahan rin po natin sa kapulisan. Yan, gaano po, Ma'am, ito, Sir, katagal itong kursong ito? 1 year lang po to, Ma'am. So, ganun pala katagal talaga, 1 year. So, 1 year siya, 2 semesters na. Yes po. 24 units po lahat-lahat, Ma'am. Parang ano nga lang talaga. As in, talagang balik paaralan sina Sir at Ma'am. Yan. Sir, in addition to that, design po kasi siya for 2 years sana. Pero kami po kasi sa PNP, allowed lang kami mag-schooling ng 1 year. So parang kinompress siya into 1 year. So yung mga classmate po naming mga pare, mga madre, mga pastors, mga professors, yung mga doctors po kaming classmate, 2 years po na lang kinukuha. 2 to 3 years po. Sir, ilan naman po kayo sa klaseng doon po sa may kinuha niyo pong course, ilan po kayo doon, sir? Lahat po ba yun, mga PNP personnel po natin o other government agencies? Mga ibang, parang tayo lang yata yung mga government agencies, sir, no? Yung iba po kasi mga pari po. Yung iba po, madre. Balik kami pong scholar is we are all 5 po na nakagraduate. 5 po sa PNP, then isa po sa BFP, sir. Yan, Ma'am, Sir, maaari niyo po bang ikwento yung mga naging karanasan niyo or any challenges na nakaharap niyo po nung kinukuha niyo po itong, or mismo, or during the school, ano po yung mga kinaharap niyong challenges or karanasan sa kursong ito? Ang challenging part po kasi rito is pinapagawa po kayo ng reflection papers, no? So every subjects po ay gagawa ka ng reflection paper. So ilalabas mo po doon lahat yung iyong karanasan mula pagkabata, nung ikaw ay nagkaroon na ng pamilya, no? Ano yung history ng family mo? Pinagawa po kami rito ng genogram. So maiintindihan mo po sa sarili mo, bakit pala may experience akong ganito? Ba't ganito ako yun? So tinatawag po ito na inaalam mo muna yung sarili mo bago ka makatulong sa iba. Nice. So part nun is yung pagkilala muna ng sarili para malaman mo kung sino din ang kumbaga kaharap mo for pagkilala ng sarili. So sa course din po na ito is parang holistic learning po siya. Kasi in other courses po, it is all about intellectual. Pero dito po is meron pong spiritual, meron pong emotional,
Meron pong physical kasi mapapagod ka po kagaya ni Sir sa paggawa ng reflection. Meron din pong emotions kasi sa paggawa ng reflection, kailangan pong makita doon yung emotion mo, maramdaman ng mga professors po yung emotion na ilalabas mo po. And lalong-lalo na pong spiritual kasi ang gamit po sa counseling sa Ateneo po is the psycho-spiritual approach po. So more on the spiritual approach po ang ginagamit po dito. So ibig sabihin ma'am, parang holistic approach siya pero nakatuon siya sa more on spiritual. Yes po ma'am. Sir, Pasco, any addition sir? Yun din po ma'am. Although naka-focus siya sa spiritual pero dinadaanan po, sinasaklaw din po niya ang psychological aspect po ng tao ma'am kasi dito inaaral natin yung mga tulad ng mga cognitive distortions natin na kasi kung naiintindihan natin ang sarili natin kung ano yung mga cognitive distortions natin, makakatulong ito para kung paano tayo makipagsalamuha sa ibang tao, paano tayo gumawa ng desisyon, at magiging gabay natin ito sa ating gawain sa araw-araw. Sir, nasabi niyo po kanina na pagpasok po dito ay kayo po ay naging scholar po ng PSS Lai. Bilang pulis po, paano po naging desisyon nyo na ay papasok kami dito? Ayun po. Paano po ang... Ano po yung nag-push sa inyo na mag-enter po sa ganitong course na syempre about family? Lahat na po ba kayo, ma'am, sir, parang may pamilya aside from yung own family talaga? Sa akin naman po ma'am, single pa po ako ngayon ma'am, wala pa pong asawa. Kaya naman po ako na encourage po dito na mag-apply sa course na ito ma'am, sa scholarship. Siguro dahil sa istorya ng family of origin ko din po. Kasi parang may mga patterns sa family of origin ko na kung maari ayaw ko nang maulit. Kaya po na-motivate ako na mag-enroll sa course na ito. I see. Na-motivate si sir. Sa akin naman po, ito actually ay na-introduce ng isa kong senior sa office po namin, sa training service kasi he is undergoing this course din po. So nakita ko rin po kasi dito na mahalaga rin po kasi na as a police officer din, not only on my family, kasi ma-apply ko po talaga to sa family ko, lalong-lalo na nung pumasok po ako is bagong kasal po ako. So yung mga natutunan ko doon, na-apply ko po sa family ko, kung paano po ako maging mas approachable, kung paano ko po sabihin yung mga naiisip ko na hindi maganda in a nice way sana. Ayun. So, being a police officer naman is magagamit ko siya na makatulong sa mga kasamahan ko na nahihirapan din na magsabi ng kanilang nararamdaman kasi may mga iba na iniisip nila walang makikinig sa amin. Pero in this course po kasi tinuro po sa amin that you need to listen po sa mga kasamahan nyo po na wag po natin silang i-judge kasi usually sa atin, ginajudge po natin kaagad. So, hindi na natin sila pinapakinggan. Pero dito po is we were trained na makinig po sa kanila and hindi po namin sila i-judge kundi sasamahan po namin sila sa journey nila through listening or through listening with empathy po. On my part po, I found it very interesting itong family ministry, itong guidance and counseling. Isa po kasi akong guest professor sa NPTI. Nagtuturo po ako sa PSBRC, JLC, SLC at OCC. Magiging estudyante po kayo, ma'am, sir. Okay, sir. Meron po tayong tinatawag na there's no such thing as perfect family. Katulad ng family ko at family ng mga classmates ko. So, pinag-aaralan po namin yun sa Center for Family Ministry in Ateneo de Manila University. So, paano po tayo magiging resilient as a family, no? Ay yung mga pinagdadaanan natin mga adversities, no? Paano tayo magba-bounce back, no, from rock bottom. So, ang pinaka-importante po rito tinuro sa amin is yung family support, napaka-importante po yan. Yung support ng ating community, no, support ng ating church, napaka-importante po yan. Usually kasi yung sa sinabi kanina ni ma'am na ano yun? Ano yung pagkasabi ni ma'am kanina parang totoo po yun na yun din ang sinabi ni sir na yung sa support ng family is very important kasi pag alam mo talaga sa sarili mo like sa isang pamilya, kapag pinakikinggan,
any suggestion mo, parang iba yung feeling, parang yung drive ng isang bata is parang nagiging positive. In a way na naiisip niya na very supportive naman ang aking family, nakikinig kahit sa simpleng suggestion ko na mapapabuti ang ganito, like for example sa projects ng mga bata, ganyan. So importante talaga yung support ng family sa bawat miyembro ng pamilya. Ayan. Sir, kanina po, nasabi niyo po kanina na may mga challenges po kayo. Ngayon po, ano po yung, sa challenges na nakaharap po ninyo, ano po yung pinakamalaking hamon, yung talagang na kinaharap ninyo bilang pamilya ng isang pulis bago kayo lumapit sa Center Family Ministry? At paano din po nakatulong ang ministry sa pagtugon sa mga hamong ito? Number one po siguro, alam naman natin po ito sa trabaho natin bilang uniform personnel, no? Yes, sir. Sa PNP, sa AFP, and other uniform service. Yung stress po ng trabaho natin, no? Yung long work hours po natin. So pagdating natin sa bahay, minsan wala na tayong time sa family natin. So ito po yung aming, we're trained, no? How to deal with stress, anxiety, and depression. Yun po. And so, sa akin siguro ang pinakamalaking hamon is during my journey po, being a police officer and being a scholar po, tos sa family ko is nung nabuntis rin po siguro ako. Kasi habang nag-aaral po ako is ng course na to, pinagdadaanan ko rin yung pagbubuntis hanggang sa panganganak. So, yun po yung isa sa hamon sa akin. And nakatulong yung Center of Family Ministries po sa Ateneo kasi sila rin po yung naging support system ko. Kasi in that po is, nagka-counsel din po sila sa amin. So, sinasabi rin po namin yung mga problema namin sa mga, kasi may growth group po kami doon. So, yung mga kasamahan po namin is hindi lang po mga kapulisan, kundi mga pare. So, may makukuha ka rin po na ibang perspective sa kanila. So, may sharing din po ba, ma'am, nangyayari? Yes po, may sharing po. May yung emotions mo talaga is mailalabas, kahit ayaw mo siyang ilabas, di ba sa atin po is as much as possible maging stern po sana tayo. Pero pag nandun ka po, iba yung kasama mo, yung mga pari po talaga, mababago pala. Masasabi po pala yung mga naikikim-kim po na nararamdaman. Nakakalabas. Yes po. Magandang ganun. Sir? Sa akin naman po, ma'am, is dati, ma'am, before ako pumasok sa Center for Family Ministries po, since nabanggit ko kanina na may problema sa pamilya, na mabigat na problemang pampamilya ang pinagdaanan ko, tulad ng separation ng aking mga magulang. Dati, ma'am, kapag nahihirapan ako noon, parang sinisisi ko yung separation nila, kung bakit naranasan ko to, bakit kailangan kong pagdaanan ito. Sa tulong ng Center for Family Ministries, doon ko naunawa na siguro talagang dapat mangyari yon para maging resilient kami ng mga kapatid ko, para makita namin yung kung gaano kahalaga yung support system nga, tulad ng sinabi ni Sir Dennis kanina. Ayan, sir. From kay sir kanina, yung mga na-take note ko dito is about yung mga malaking hamon like stress management. Kay ma'am naman yung experiences niya, which is also all about din the support system. And then kay sir naman sa family problems. Now, which is parang naging motivation nyo din ito para since may sharing naman na nangyayari, nagkakaroon po kayo ng learnings sa bawat sharing na nangyayari. So, meron din po kayong parang nakuha ko din yung parang how to handle and yung sinabi na parang may kasabihan nga na everything happens for a reason. Kaya, thank you, ma'am, sir. Sir Robert? Ayan, sir. Ano po ba ang particular na programa po sa Center for Family Ministry? Ang Center for Family Ministry po ay isa po siyang facility, no? Yes. Meron po tinatawag doon na mga counselors. So open po siya. Ang iniisip po kasi natin pag counseling, mahal to, hindi po, donation lang po siya. Meron po siyang facility doon sa loob ng Ateneo. Welcome po tayo doon, no? Lahat po ng all walks of life, mahirap, mayaman, welcome po doon.
Ang counseling po kasi it's more on empowerment. Yes. No? Ginag-guide po tayo, gino-journey po tayo. No? Tama po yung sabi ni Ma'am Mady kanina, we listen with empathy, no? With the client. Ang Center of Family Ministries din po is nag-offer ng marital counseling, individual counseling, and pre-K na po sa mga magpapakasal pa lang po. Uy, parang partner. Sa'yo yun, partner. Dapat pala kala ma'am at sir na lang ako nagpa-counseling. May counseling. Ayan. Tulad din po ng napagdaanan namin doon, may mga activity po na spiritual deepening retreat na kung saan ginanap namin sa Tagaytay 3 days po. Tapos meron din pong marriage encounter sa mga married couple para mapag-usapan nila. May open nila sa isa't isa yung mga hindi pa nila napag-usapan noong during their marriage po. Ayan, wow naman. May mga retreats din po pala, tsaka bukod sa counseling. Partner, pwede yun sa'yo kasi malapit ka nang ikasal. Kasi natapos na counseling ko eh. O, pwede. Pag married ka na, pwede din naman. Married na. Ayan, mga sir at ma'am. Paano po naka-impluwensya naman ang Center Family Ministry sa inyong komunikasyon at relasyon sa loob ng inyong mga pamilya? At lalo na po sa konteksto ng trabaho ng pulis. Dito po namin natutunan how to communicate properly na yung mga I messages na saying thank you, I'm sorry na mapapansin niyo po kasi minsan pag galing tayong trabaho, pag uwi natin ng bahay, mainit ang ulo natin, stress na tayo. So dito po sa course namin tinuro sa amin yung mga I messages. Ma'am Mady, ano nga yung mga I messages natin na classmate Elmer? Actually, itong iMessages na ito is tinuro sa mga married couple, ganon, na kasi madalas na sinasabi na parang ikaw kasi, lagi kang ganito, parang ganon. Instead na ganon yung sabihin natin, I am sorry kung nagalit ako kanina, and I hope na sana next time i-inform mo ko kung malilate ka, ganon. Na dapat wag ganun yung kasi parang you are blaming your wife or your partner kapag hindi mo ginamit yung iMessage. Yun pala. Parang simplified form na hindi agad galit ang pinapairal. Kaya partner, huwag ka nang magagalit. Oo, partner. Magalit sa trabaho. Yan, minsan talaga pressured ka talaga sa trabaho. Kaya minsan parang yung word na pagbubuntungan mo ng is hindi talaga dapat ganon. Kaya marami akong natututunan. ito pa lang. Paano kung nag-enroll pa kaya ako, partner? Ayun nga, partner. Willing naman ako. Sir, ano po ba ito? In-house po ba siya or face-to-face din? Doon po kayo nag-i-stay, ma'am, sir? Hindi po. Uwian? Uwian din po kami. Face-to-face pero uwian pa din. Ayan, bilang isang pulis o asawa o anak ng pulis, paano po nakatulong ang natutunan nyo sa ministry sa pagharap ng stress, yung sinabi mo po kanina, sir, na stress management, trauma, o mga emosyonal na pasanin na kaakibat ng propesyon? Siguro sa akin po, bilang asawa po, is, ang asawa ko rin po kasi is pulis. So, siguro natutunan ko rin po dito kung paano po i-handle kasi i-handle po yung stress po naming dalawa. So, yung natutunan ko rin po is ni-apply ko rin po muna sa asawa ko. So, bali, habang ina-apply ko siya sa asawa ko, sa konteksto naman po ng pulis, sa mga kasamahan ko rin na ibibigay ko yung paano po makipag-usap, yung paano po maging malumanay as much as possible kasi tayo talaga nasanay, lalo na sa mga training services, pag nagtuturo, malakas yung boses. So, kailangan po na kapag nakikipag-usap po pala tayo, personally is, wag po natin gamitin yung boses natin habang nagtuturo or yung boses talaga nating malakas. Ayun po. And the most important thing po yung ating pong spirituality, yung ating deepest desire, no? Lagi po tayong pagpipray po natin pag di natin kaya. Yung tinatawag po nating when all hope seems lost, meron po tayong divine intervention. No? The grace of God. Yun po talaga importante. Ayun yun. Center of everything. Kahit anumang ginagawa mo. Ganyan.
thing, sir? Idagdag ko lang din po. Para sa akin naman din po, minsan pag ginagawa, pag stress na po ako, parang nagma-mindfulness activity po ako, pumipikit lang ako, hinga ng malalim, parang sineset aside ko muna yung mga burdens, mga iniisip ko, at least paano ma-relax yung isipan at puso ko. And syempre yung self-care na tinatawag natin, maraming bagay na gusto nating gawin na pag ginagawa natin yun is parang nakakalimutan natin yung problema natin. So napaka-importante po ng self-care para po hindi natin mapabayaan ang sarili natin. Sir, may tanong ako. Parang okay lang bang umiyak ang isang hindi naman sa lalaki? Kumbaga, like for example, you're in a service, pwede bang parang okay lang bang umiyak? Umiyak po siguro in a closed door. Pero kung umiyak po tayo sa harap ng like sa sobrang stress na yes po. Ano ba yung part? Kailangan po siya ilabas. Ay, hindi naman. Kala ko sa lovely. Yes, so sa amin po, dahil minsan po kasi, ewan ko kung sa mga kasama classmate ko po is, ayaw ko talaga siyang i-share or ayaw ko talagang sabihin yung stress kasi I can handle pa rin naman po. Pero doon meron yung sa isang sharing kasi namin doon sa course na yun na kailangan mo talaga siyang ilabas. So, doon rin po ako naiyak dahil sa sobrang stress na ayaw ko siyang ilabas. Stress sa trabaho, stress sa family. So, pwede pong umiyak kasi mas nailalabas po natin. And maganda rin po kasi na yung pag-iyakan po natin, isa lang po natin na they will support you. And hindi yung mag-judge kasi hindi ka talaga iiyak if you know that the person around you po will judge you. So, in-advise rin po sa amin na you can cry pero not to the extent naman po na hagulgol. Ay, nagkakagulgol sa harapan. Iyo po. In addition po sa sinabi ni classmate Mady, crying is not a sign of weakness. We are vulnerable po kasi. Lahat tayo, lalaki, babae, uniform person o civilian. No? It is not a sign of weakness. Tanggapin po natin sarili natin na vulnerable tayo. So hindi po kababaan ang pag-iyak when it comes na pag nai-stress ka or nakakaramdam ka ng kalungkutan. So pwede itong parang avenue lang ng paglalabas ng stress wherein pwede mo din itong gamitin as motivation para bumangon ulit. Yan po yung kumbaga gusto ko ding pwedeng umiyak pero babangon ako after. Si Sir Pasco, baka may addition pa. So, tandaan ko nga nun, sir, parang nung nakaraang mga natin, parang wala kayong tawag dito, walang kausapan. Tawag po ba yan? Yung parang ikukulong ka sa may ganon? Parang natatandaan ko nung previous. Yun po yung tinatawag na spiritual deepening retreat. Yeah. Spiritual deepening retreat na 3 days na wala kang kausap, kakain lang kayo pero hindi kayo pwede mag-usap. So 3 days po siya. So pari po yung nag-organize nung aming SDR na Spiritual Deepening Retreat. Doon lang po kayo nag-stay, sir? Sa Tagaytay po. Kasamahan po yun talaga, sir, sa program. Yes, kasama po yun sa aming 3 days, kakayan. Nakaya naman po. Nakaya naman po. Doon mo malalaman na kung ano yung mga problemang pinagdaanan, no? Yes. Marirealize mo na meron palang solusyon sa mga problema. Ikaw, partner. Parang hindi ko kaya, partner. Ang daldal ko kasi. Pero feeling ko naman, pag nandun na ako talaga, ewan ko. Ano po yung naramdaman niyo, sir? Yun nga po yung challenging dun, ma'am. Lalo na po pag nagkasabay kayong kumain ng kakilala mo, yung best friend mo. Matatawa ka pag nagtinginan pa lang kayo, matatawa na kayo. Ayun, 24 hours po ba ito? Or tuloy-tuloy yung 3 days na yun? Walang usapan? Tuloy-tuloy po yun, ma'am. Pero at least nakaya ni na sir at ma'am. Wala po kayong hawak na cellphone, gano'n. Kinukuha po yung cellphone namin. Ay, gano'n. Talagang parang makapag-reflect din sa buhay-buhay. Gano'n, partner. Kaya pagka nagkuhan ka, partner, maganda-handa ka na. Parang gusto ka nga din, partner. Sir, may OJT din po ba yan, sir? The second semester is a practicum phase, no? So meron po kaming real clients, no? Meron po kaming mga kina-counsel talaga. So we are trained talaga to be a family ministers, no? Kasi pag counselors po, sila po yung mga psychologists, mga licensed po. Tayo po, we are trained family ministers po sa Ateneo.
Pero pwede po sir, like for example, magpa-counseling sa inyo, pwede naman po. Ganun. Ikaw, magpapakita. Partner, alam mo na. Si ma'am, may any addition pa si ma'am? Sige pa, ma'am. Yes po, meron po kaming practicum. Kailangan ng 5 clients po actually. So, pwede pong family, yung mga ikakasal or yung mga kasal na, pwedeng individual din po or married po. So, kailangan po namin sila i-counsel for the whole semester po actually, di ba, sir? From January to May. So, 5 months po. Gusto ko lang din pong sabihin, sir, na doon pala sa course na yon is talagang sinabi nila sa amin na no advice giving. Kahit sa mga growth group session namin, hindi ka dapat magbigay ng advice. More on empowerment talaga siya, accompaniment. Accompaniment. So, sir, sa mga nasabi niyo po yan, ano din naman po masasabi ninyo sa mga tagapayo o counselors ng Center Family Ministry at naramdaman ba ninyo na nauunawaan nila ang mga natatanging pangangailangan at sitwasyon ng mga pamilya ng pulis? Ang masasabi ko sa kanila is they're really welcoming po yung mga counselors po doon, and they're expecting again na meron po ulit scholar doon sa Ateneo. Kasi nakakatulong din po sila, lalong parang ang sinasabi rin po kasi nila is through them na nakikinig din po sa amin, parang nalilesen din yung, parang natumutulong din sila sa trabaho po natin individually. Kasi minsan, alam din nila na hindi tayo nakakapag-share because of our nature po na dapat po talaga tayo, as much as possible is do not show emotions po, di ba po? So, doon po is, masaya po sila or they know how to help us po, police officers. Kasi since 2016 po, sir, di ba, may scholar po sila. So, marami na rin po sila mga na-meet na mga taga-PNP rin po na scholars. In addition po dyan, we are trained also, no, yung tinatawag na UPR, no, unconditional positive regard. No bias, no judgment. Kaya sino po yung ating i-counsel, tatanggapin po natin sila. Okay, kumbaga accept lang kayo na sir ng accept. Po. Wala po tayong bias, walang judgment. Parang listener talaga sila. Ayan. Ikaw, sir. Ayan. Good. Sir, paano po nakatulong ang Center Family for Ministry sa pagkapatibay po ng mga tulad ng pananampalataya, spiritual na po natin bilang isang pamilya, lalo na po tayo po ay isang pulis? Tulad ng nabanggit namin kanina, sir, na meron ngang sa course na yon ay may spiritual deepening retreat nga na kung saan wala kang ibang kakausapin kundi ang Panginoon lamang, parang ganon. So, yung contemplation ko is parang mas naging deeper siya. Dati, kahit ngayon, na-apply ko na siya sa buhay ko, sa pang-araw-araw ko na gawain, na minsan pag nade-delay ako sa daan, siguro plan to ni God na matraffic ako, plan niya ito. Parang ganon. Hindi ko na siya kino-consider as negative. So, yun po yung naging malaking tulong nun sa pagkatao ko. I learned how to see God in all things po. And so, sa akin naman po is, dito po sa PNP is, ang isa po sa core values po natin is pagiging makadiyos. So, ang center din po natin in all things po ay ang Panginoon. So, sa Center of Family Ministry, ang naging sentro din po ng pagtuturo nila sa amin is through spiritual. So, hindi lamang po siya sa intellectual pero more on spiritual, and naayon din po siya sa ating core values. So, mas nadideepen po yung aming spiritual life as a police officers po. In terms po ng relationship, no, dito po namin natutunan yung interrelationship, intra-relationship, saka meta-personal relationship. Yung interrelationship po yung sa sarili mo, no, paano mo intindihin sarili mo, paano mo intindihin yung mga tao sa paligid mo, and yung meta-personal po, paano mo i-share sa community, sa kapulisan, no, yung ating natutunan, yung ating counseling po. Ayun, wow, tatlo. Inter-relationship sa self, intra-relationship
others naman. At kung paano mo naman i-apply, yun yung meta-relation. Okay, meta-personal relationship. Galing. So, ngayon po, sir, ma'am, ito, last na talaga to. Ano naman po ang inyong maipapayo sa ibang pamilya ng pulis na nahihirapan at naghahanap ng suporta, lalo na kung iniisip nilang lumapit sa isang ministry tulad po ng Center Family Ministry? Unang-una po, seek God first. No? Maghingi po tayo ng guidance. Then, ang Center for Family Ministry ng Ateneo de Manila University ay open po siya sa lahat. No? Sabi nga, walang pinipili kasi ang iniisip natin Ateneo pang mayaman. Hindi po. Kami po, mahirap lang po kami pero nakapag-aral po kami sa Ateneo. Thank you po sa PSSLay. Open po siya sa lahat. No? Kahit bata po, may asawa, kahit mga senior citizen na po, open po siya. So, meron pong makikinig sa inyo, no? Lalo sa atin sa mga uniform personnel, no? Yung mga may pinagdadaanan po. No? Mag-search lang po kayo sa FB, meron pong Center for Family Ministry, RMTC FAM po ang Ateneo. At nandito po kami handang gumabay sa inyo. Ayun. Sa mga pamilya ng mga pulis na katulad ko, kung nahihirapan tayo, dapat alam natin kung paano ito i-share sa mga support systems natin, sa family, sa friends, at sa mga taong naniniwala sa atin na kaya nating lumaban. Kasi, sir, ma'am, yung may nakikinig pa lang sa atin is malaking bagay na eh. Para ma-address natin or kaya nating pagdaanan at lampasan yung problemang iyon. Napakalaking bagay na may nakikinig sa atin. Ano ko masabi ko? Sa mga pamilya po ng pulis, so hindi po masamang mag-ask po ng tulong. And sa mga kasamahan rin po namin sa kapulisan, kung nahihirapan man po emotionally, is nandyan po ang Center of Family Ministries. And kung kakilala nyo rin po kami, pwede rin po kayong lumapit sa amin. Ayan, maraming salamat po. Any additional po? Ma'am, sir? Okay na ba? Ito pong Center for Family Ministry ay open po sa lahat. No? Civilian, uniform personnel, military. Actually po, meron po kaming classmate na graduate, si Captain Med Sumamoy. Isa po siyang Air Force. No? Si chaplain po siya ng Air Force. Welcome po ito sa lahat. Ayan, madami tayong natutunan. Meron pa po ba, ma'am, sir? Ayan, maraming salamat po sa ating naging panauhin dito po sa DWWD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino dito sa ating segment na Pulis at Komunidad. Ayan, Police Chief Master Sergeant Dennis A. Tanwangco. Galing po yan sa Police Station 2 ng Manila Police District, sir. Maraming salamat. At kay Ma'am Maydi Napige from ASAD PNP Training Service. Ma'am, thank you po. And kay Patrolman Elmer P. Pasqua, ayan, from OND, PNP Criminal Investigation and Detection Group. Maraming salamat po at marami po kaming natutunan sa inyo ngayong hapon. Partner? Ayan. At huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Muli, kami ang inyong nakasama sa hapong ito. Ako, ang inyong tagapag-ugnay, Patrolman Adrian Dayao. At syempre, gusto ko din po magpasalamat sa ating naging guest co-host from Philippine Navy. Ayan, kay Ma'am Seaman First Class Michelle Van Somalio at kay Seaman First Class Giselle Ann Ravina. At syempre, sa ating mga naging panauhin, magandang hapon. Muli, ako po si Patrolwoman Melanie Mapa. At ito ang programang Pulis at Komunidad. Kayo ay nakatutok sa DWWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kayo ay nakatutok sa DWWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.